Good morning po sa ating lahat mga kapatid. This January po ay sinalubong po natin ang bagong taon, ang New Year. And today is the 90th day of this year, 2025. Sabihin niyo po yun, no? Tayo ngayon nasa pang 19 na araw na sa taong ito. At ngayon po ay nasa pangatlong linggo na po tayo. Third Sunday na po, tama? Third Sunday. So, mga kapatid, kamusta po ba ang inyong bagong taon so far? Kamusta ang inyong bagong taon? Okay po ba? Hopefully, ayos po ang lahat at maka-Diyos ang ating bagong taon. Pero alam niyo po ba, bukod po sa New Year celebration, ay meron pa tayong isa pa na pinagbiriwang ngayong January. Bukod sa New Year, ano kaya ito? Ano kaya ang mayroong ngayong January na dapat natin i-celebrate? Lalo na po, especially sa ating mga Kristiyano. Narinig na ako. So noon pong 2017 ay pinirmahan po ni former President Rodrigo Duterte ang Presidential Proclamation number 124. Kung saan, sabi dyan, yung buwan ng January was officially declared as National Bible Month, with its final week as National Bible Week, and the last Sunday as National Bible Sunday. So, bukod po sa New Year, itong January ito, ang natawag nating National Bible Month. At yun daw po last Sunday, which is next Sunday po yun po yung natawag nating National Bible Week. And then yung Sunday mismo, yung araw ng Sunday mismo, ito po itatawag natin National Bible Sunday. So hindi po ako speaker next Sunday, kaya ngayon ko ito opportunity para i-share sa inyo ang topic po about sa Bible. By the way, ang ating pag-usapan po ngayon ay pinamagatang previous slide. Di ba lang pinagagat? The Bible, the book that is worth fighting for. Alam niyo naman, na mula pa noon hanggang ngayon, at sa mga darating pang panahon, marami ang mga nagtatangkang salumatin ang salita ng Diyos. Marami po yan. At hanggang ngayon, marami pa rin mga paniniwala ang lumalaganap sa ating kapaligiran kung saan kaliwas sa ating pananampalataya. Kaya nakalimutan yata ng mga Kristiyano na ang pananampalataya ay dapat pinag-aralan nila. Nalimutan yata ng mga Kristiyano na ang Biblia ay dapat ipag-aralan. Kaya po ang ginawa ko pong title ngayon, The Bible, the book that is worth fighting for. Tayo muna manalangin. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Humihingi po kami, Panginoon, ng karunungan na kailangan po namin sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi lang ito basta marinig at maunawaan, kundi may sa buhay po namin, Panginoon, ang bawat salita po para po sa iyong kalwalhatian, Panginoon. Panginoon, nais po namin marinig ang mensahe mo sa umagang ito. Malaya ko pong kumilos sa buhay ng bawat po sa aming Panginoon. Ano man po ang gawa ng kaaway na maaaring pumigil sa pangaral ng iyong mga salita, ito po'y aming minawasa sa pangalan ni Jesus, Panginoon, at ikaw po ang maghari sa aming kalagitnaan. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So this January 4, this National Bible Month reminds us to value the Word of God. Pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Sino po dito sa atin ang may Bible sa bahay? Okay. At nagtaas sabihin, lahat tayo mayroong Bible. Ang question, pinapahalagahan ba natin ang salita ng Diyos? Sabi, yes, Pastor, pinapahalagahan ko ang Word of God. Actually, naka-display nga siya para hindi madumihan. Ganun ba ang papahalaga? Sabi ko, mas okay na yung Bible, sira-sira. Yung Bible, mas na-appreciate ko kapag
madumi, kapag kumbaga ay puno ng sulat, mas okay sa akin doon kaysa naman sa parang 10 years na, parang bago pa rin. Ano nga ibig sabihin doon? Hindi man lamang nabubuksan o hindi naman, huwag naman tayong judgmental. Baka naman talagang mag-ingat lang talaga sa paggamit ng Bible. 10 years na, bago pa rin ang Bible. So mga kapatid, pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Ano po ba ang Biblia para sa atin? Ano ang Biblia para sa iyo, kapatid? So, ang Bible, una po sa lahat, ay parang salamin. Ang salamin ay lagi nating ginagamit araw-araw. Ginagamit natin ito para makita natin yung ating itsura. Sabi dito sa Santiago chapter 1, verse 22 to 25, ang sabi dyan, ang Bible ay parang salamin. O yung pag ikaw ay nakikinig o nagbabasa ng Bible, parang kung umaharap sa isang salamin. Anong ibig sabihin doon? Iba kapag tayo nagkasalamin, bakit pa tayo nagkasalamin? Para makita natin yung ayos ng ating mukha. Kung may dumi ba sa ating mukha, kung ayos ba yung ating suot, kung meron ba tayong dapat alisin o baguhin sa ating itsura. Ang Bible ay parang ganun din. Para siyang salamin. Hindi literal, pero may kahulugan nito sa atin. Na kapag tayo ay nagsasalamin o nagbabasa tayo ng Bible, para bang nakikita natin, mali pala yung ginagawa ko. Dapat ko palang alisin ito sa buhay ko. Kasi mali. Mali pala ang bisyo. Mali pala ang pandaraya. Mali pala ang pagsisinungaling. So para ka nagsasalamin, kapag nagbabasa ka ng Bible, nakikita mo yung itsura mo na dapat mong baguhin sa iyong buhay. Ang mahirap nito, kapag nagsalamin ka, nakita mo meron kang dumi sa mukha, pinabayaan mo na. Anong purpose ng pagkasalamin mo kung hindi mo aalisin yung dumi mo sa mukha? Ganun din po sa Biblia, mga kapatid. Anong purpose ng ating pagbabasa ng Bible, ng ating pagsasalamin spiritually, kung ating alam na yung mga bagay na dapat natin ayusin at baguhin sa buhay natin, pero pinababayaan lang natin. Mga kapatid, ang Bible ay parang salamin. Next po tayo. Ang Bible ay parang pagkain. Kung tayo ay kumakain araw-araw, hindi lang minsan 3 beses, minsan ay higit 3 times pa tayo kumakain para sa ating physical body, ganun din naman sa ating spiritual na buhay, ito'y dapat pinapakain natin. Sabi nga ng Panginoon sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. The Word of God. Ito yung ating pagkain spiritual na kapag ating binabasa ay nabibigyan ito ng sustansya yung ating espiritu. Sabi nga, faith comes by hearing and hearing the Word of God. And then next po tayo, ang Bible din po ay parang sandata. Para siyang sandata. Para saan ba yung sandata? Dalawa ano? Ang sandata para sa dalawa yan. Defense and offense. Defense and defense at offense at ang gano'n. Ginagamit mo siya pang laban at the same time, protection ka niya sa iyong kalaban. Ganun po ang Word of God. Pero huwag yung gagawin literal, mga kapatid. Baka may kaaway kayo. Sabi dito sa ating lesson ng Bible ay parang sandata. So, pagka may kaaway ako, sasamparin ko ng Bible. Hindi gano'n. Hindi literal. Mga kapatid, meron tayong digmaang spiritual. Itatawag natin spiritual warfare. At sa spiritual warfare na yun, ang labanan hindi physical. Ang labanan is spiritual. At ano ang laban natin? The Word of God. Ang-apat, ang Bible ay parang taglaw. Ang Bible ay parang taglaw. At para saan ba yung taglaw? Para saan ba yung ilaw? Isipin nyo na lang kapag walang ilaw.
Mahirap pagka walang kuryente, no? Naranasan na yung wala ng kuryente. Mahirap kasi nangangampa ka sa dilim. Delikado, pwede ka mapahamak. Same sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay parang tanglaw o ilaw. Isipin niyo na lang kapag wala tayong ilaw. Anong mangyayari kapag wala ang Word of God? Maliligaw tayo. Mapapahamak tayo. Delikado ang ating paniniwala kapag walang Word of God. Kanina nga, pinag-usapan namin Mr. Ching about sa mga Chinese beliefs, Buddhists. Marami sa kanila naniniwala sa mga feng shui. Sino sa atin di naniniwala doon? Ang katumbas sa ating mga Pilipino, yung mga pamahiin. Ano? Sa Pilipino, pag mga pamahiin, bawal mag-walis sa gabi. Sino ang naniniwala pa doon? Isipin nyo, kung walang Word of God, naniniwala tayo doon. Pero dahil alam natin sinasabi sa salita ng Diyos, alam ko, hindi totoo, naniniwala ako sa salita ng Diyos. Kumbaga, marami pa rin Kristiyano ngayon, naniniwala sa swerte at malas. Nalulungkot ako kapag meron ako mga Kristiyano naririnig ng gano'n. Malas yan. Atos, bigla balik ko naman, swerte ito sa akin. Kung namit na to, swerte ito sa akin, kaya ito susunod ko. Parang gano'n din, Balik ko yan. Ang Bible ang ating tanglaw para tayo ay maliwanagan ng ating isipan sa mga paniniwala. Isa pa sa mga nais kong i-address, lalo ngayong sumapit po yung January o yung bagong taon, ay meron po tayong paniniwala o yung iba paniniwala ako po sa mga zodiac sign. Kumbaga, ano bang zodiac sign ko? Mas pag nalaman mo, ito yung hula para sa iyo sa taon na ito. Tatagumpay ka, bagay na. Hindi tayo naniniwala sa mga yan. Nalinaw po ba yun mga kapatid? Baka kayo, naniniwala pa rin ano? Halaga po at tayo ay naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi sa feng shui, hindi sa mga zodiac sign, hindi sa mga pamahiin. Next po tayo, ang Bible din po ay parang mapa. Para saan po ba ang mapa? Para sa direksyon, para hindi tayo maligaw. Kung tayo ay maglalakbay, kapag walang mapa, ano mangyayari sa akin? Maliligaw tayo, possible tayo ay maligaw. Pero ngayon, hindi na yung physical map ang gamit. Meron na ngayong Google Maps. Meron na ngayong Waze. Meron na ngayong GPS. At ganoon din po, ang Bible din po ay parang mapa. Spiritual GPS natin ito. Kung wala ito, maliligaw po tayo sa ating pananampalataya. Then, pag-anim, ang Bible ay love letter ng Diyos para sa atin. Sa Bible nakasulat kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ang sabi nga doon sa John 3:16, isa sa famous verse sa Bible, ang sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sobrang mahal ng Diyos ang mga tao, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Sino yon? Ang Panginoong Jesus para namatay para sa atin at tayo iligtas na sino mang sasampalataya sa Kanya. Ang love letter ito ba binabasa? Hindi. Sila sana nakatanggap na ng love letter. Anong pakiramdam nila na binabasa yung love letter? Gilig. Kumbaga, hindi yung kasiyahan na mabasa mo yung letter. Pero on the other side, on the other point of view naman, kapag ikaw naman ang nagbigay ng love letter sa isang taong mahal mo, pero hindi ka naman mahal. Yung love letter, hindi binasa. Yung love letter, may tinapon lang. Anong mararamdaman niyo mga kapatid? Yung love letter na pinaghirapan nyo, yung mga salitang ginamit nyo, talagang pinag-isipan nyo mula sa puso. Tapos yung pinagbigyan nyo, hindi man lamang binasa, tinapon kayo yung love letter. Anong mararamdaman niyo mga kapatid? Yun yung kalungkutan. Isipin natin, sabi dito, ang Bible ay love letter ng Diyos para sa atin. At maraming tao, hindi pinabasa ang salita ng Diyos. Ano kaya ang mararamdaman ng Diyos kapag yung love letter niya ay hindi natin binabasa? Tandaan natin, ang Diyos po ay may emosyon.
Hindi siya robot, hindi siya manhid, may pakiramdam ng Diyos. Ang Diyos ay natutuwa din, ang Diyos ay nalulungkot din. Tingin nyo, kapag yung love letter niya hindi natin binabasa, hindi natin pinapakalagahan, at hindi natin pinaglalaban, ano kaya magiging reaction ng Panginoon? Basahin natin ang love letter ng Diyos sa atin para matuklasan natin kung gaano niya tayo kamahal. Ibahagi natin sa iba yung pagmamahal niya. Dahil sa ibahagi sa bagay ito kung paano ang Biblia ay kakaiba. Kasi ang Bible po, ito po yung pinaka-nahiwagang aklat sa lahat ng aklat. At alam niyo po ba kung ano po yung the bestseller book of all times? Maraming aklat. Pero ano yung bestseller book of all times? According po ito sa Guinness World Record. Walang iba kundi ang Bible. Alam niyo po kung ilan na yung nabentang Bible? So, kung namin hindi na mabilang eksakto. Napakadami. Ang Bible ang the best-seller book according sa Guinness World Records. Pero, ang Bible din po, isa sa mga aklat na kinatamaran basahin. So, ano ang kaibahan ng Bible sa ibang aklat? The Bible is different from other books. Sabi nga, maraming aklat. Merong mathematics, merong English book, merong science book, merong aklat sa mga literature, merong aklat sa philosophy. Pero paano ang Bible ay kakaiba sa ibang aklat na meron tayo sa ating komunidad? Una po, other books are man-made, gawa ng tao, but the true author, ang totoong author ng Bible ay ang Diyos. Yan po ang pinagkaiba ng aklat na ito sa ibang aklat. Yung ibang aklat sinulat ng tao. Kahit gano'n pa yan katalino, tao pa rin nagsulat. Pero ang Bible, ang pinaka-main author nito ay ang Diyos. Anong sabi sa 2 Timothy 3:16? Kung meron kayo mga Bible, buksan po natin. 2 Timothy 3:16, sabi dyan, all scriptures is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be throughoutly equipped for every good work. Sabi po sa Tagalog, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So lahat daw po ng kasulatan na nandito ngayon, yung Word of God ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, ito hindi lang basta sulat ng tao, kundi ang pinaka-main author nito ay ang ating Diyos. Nais ko ibahagi sa inyo, ito, ilang beses ko na tinuturo ko sa Bible study. Pero hanggang ngayon, na-amaze pa rin ako dito. Hanggang ngayon, na-amaze pa rin ako dito kasi napakahiwago ang Biblia. Bakit po? Ilang aklat po meron sa Bible? Akala ko dati ang Bible ay isang aklat lang. One book. Isang Bible. Mali pala. Ang Bible pala ay hindi isang aklat. Ang Bible ay 66 na aklat. Hindi para palang ano, no? Kapag may dala kang Bible, para ka na may dalang library. Na may naman 66 books. Isang Biblia, isang library. And then, ang Bible din po ay sinulat ng 40 authors. Akala ko ba ang Diyos na nagsulat ito? Akala ko ba ito'y galing sa Diyos? Ito po. Pero ang Diyos po ay gumamit ng mga tao. Bakit po tao ang ginamit niya? Kasi tao ang babasa. Kaya tao ang ginamit niya para isulat ang Biblia para sa atin. Pero sabi nga doon sa verse kanina, ito ay kinasihan ng Diyos.
Naalala niyo po yung kwento ko about po sa boss at saka sa secretary. Halimbawa, merong isang negosyante, siya ay isang CEO, at siya ay merong secretary. Ngayon, siya ay nagpagawa ng letter. Sabi niya sa secretary niya, "Secretary, igawa mo nga ako ng letter. Ito yung isulat mo sa letter. I-address mo dito. Ito yung dito mo magpapadala. Isulat mo yung letter." Yung secretary, masunod din. Yung secretary, sinulat niya yung letter na ipinasulat ng kanyang boss. Ang tanong, sino ang nagsulat ng letter? Yung secretary ang nagsulat ng letter. Pero ang tanong, kanino galing yung mensahe ng letter niyo? Dun sa boss. Same sa salita ng Diyos, tao nga ang ginamit ng Diyos, pero ang mensahe na nilalaman ng salita ng Diyos ay hindi galing mismo dun sa sekretary, hindi mismo sa tao galing, kundi sa Diyos na nagpasulat ng salita niya. At iba't-iba't tao ang ginamit ng Panginoon. Meron siyang ginamit dito na hari, si King David, si King Solomon. Meron din siyang ginamit dito kahit yung mga tawag dito, yung mga mangingisda, ginamit ko ng Panginoon. Iba't ibang klase ng tao para may sulat ang salita ng Diyos. At ano pa yung amazing thing sa Bible? Sabi kanina, ang Bible po ay binubuo ng 66 na aklat. Ang Bible ay sinulat ng approximately 40 authors. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 10 ang ginamit ng Diyos. Approximately 40 authors ang ginamit ng Diyos para isulat ang Biblia. At ang Biblia po ay isinulat sa 3 magkakaibang lengguwahe. Ano po yun? Sa inyo, wala pang Bible sa Tagalog. Wala pang Bible na English. Wala pang Bible na Latin. So, saan na isulat ang Bible originally? Originally, ang Bible po ay naisulat sa Hebreo, sa Aramaic, at saka sa Griego. Hebrew, Aramaic, and Greek. Magkakaibang lingwahe. Hindi lang isang lingwahe ang ginamit ni Lord. 3 magkakaibang lingwahe at may reason po kung bakit may ginawa. At hindi lang yun. Magkakaiba din yung location. Meron pong naisulat sa Asia. Merong naisulat sa Europe. Merong naisulat po sa Africa. At hindi lang yan. Meron ako hindi na ilagay dyan. Different time interval o different time frame isulat ang Bible. Hindi lang isang taon na isulat ang Bible. Hindi lang 2 taon, 1000 taon bago maisulat ang buong Bible. At ibig sabihin pala nito, possible, o talaga naman, yung isang author, hindi niya na naabutan nung isa pang author. Kasi nga yung time, yung panahon ay mahaba. So hindi sila nag-usap, ito susulat ko, hindi sila nakapag-usap na gano'n. So, anong amazing thing dito? Ilang aklat? 66. Ilang authors? 40. Ilang lingwahe? 3. Ilang location? 3 din po. At magkakaiba din ng panahon. Pero ang amazing thing dito mga kapatid, ang Bible ay punong-puno ng mga cross-references. Pag sinabing cross-references, yung pagkakatugma, nagkakaisa ang Bible sa nilalaman nito. Hindi lalo pa yung ibang aklat. Yung ibang aklat, 1, 2 na lang yung author. Nagkatalo-talo pa yung sinasabi ng aklat. Pero kakaiba itong Bible. Isipin nyo, 66 na aklat, 40 authors, 3 ancient language, at 3 different locations. At magkakaiba pa yung panahon. Pero ito ang Bible. Nagkakaisa. Ang gitna ng Bible, ang gitna ng Bible ay ang Panginoong Kristo. Ang Bible ang pinakamahiwagang aklat sa lahat. Ang lahat ng kasulatan ay inasihan ng Diyos at kapag-ipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Next po tayo. Ano ba ang pinakaiba ng Bible sa iba? Other books can inform you
but the Bible can transform you. Ang ibang aklat, pwede kang mabigyan ng knowledge. Pwede kang matuto. Magkakaroon ka ng information. Pero kakaiba ang Word of God. Ang Word of God, marami na akong napakinggan na testimony na dahil sa Word of God, nabago yung buhay nila. Pero dating member ng LGBT, ngayon ay masigasignan sa pag-share ng Word of God, evangelist, tagapagsanghan. Pero naman, drug addict, nabago ang buhay, dati siya yung kinukulong, ngayon naman siya yung napunta sa kulungan para mag-conduct ng prison ministry o jail ministry. Grabe ang nagagawa ng aklat na to sa buhay ng tao. At siguro, ilan din sa atin dito, nabago ang buhay dahil dito sa salita ng Diyos with the help of the Holy Spirit. Na dati, meron tayong mga kasalanan ginagawa na ngayon, nabago na. Binago tayo ng Panginoon sa pamagitan ng aklat na ito. Pag nagbasa ka ng English na aklat, pwede matuto ka mag-English. Pag nagbasa ka ng mathematics book, pwede kang matuto ng mathematics. Pag nagbasa ka ng science book, pwede kang matuto about science. Pero ang Bible, pag yung binasa, hindi ka lang matututo, pwede itong matransform ang buhay mo. Example, about ko pala yung verse Hebrew 4:12. Sabi sa Hebrew 4:12, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joint and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart." Ang salita ng Diyos ay buhay. Sabi ng Word of God, ang salita ng Diyos ay buhay. Ito pa yung isa sa pinagkaiba ng Bible. Yung English book, buhay ba yan? Hindi. Pero sabi ng Hebrew 4:12, the word of God is alive. Sabi pa dito, mabisa. Buhay at mabisa, mas matalas pa kaysa alimbagtapak na mayroong magkabilang talim. Isipin niya lang espada. Yung espada, yung talim na diba, isa lang. Pero sabi dito, yung salita ng Diyos, mas matalas pa doon sa isang espada o sa isang taba na mayroong dalawang talim. Yung dalawa yung talim niya, magkabila yung talim. Ganda siguro yung espada yun, magkabila yung talim. Mas matalas pa doon po doon sa salita ng Diyos. Sabi dito, ito ay tumatagos. Tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Sundan niyo po sa inyong mga Bible. Sabi doon, ito ay tumatagos saan? Sa kaibuturan po ng, meron dyan tatlong bagay na binanggit. Tatlong bagay. Tumatagos daw po ang Word of God sa kaibuturan ng kaluluwa. Ano pa? Espiritu. At meron dyan binanggit mga kasukasuan at buto. Yung kaya sa physical. So, spirit, soul, and body, physical body, tumatagos daw po ang Word of God. Sabi ko di ba dati, kung walang matigas na tinapay sa mainit na kape, wala din matigas sa puso sa mainit na pagmamahal ng Diyos para sa atin. Grabe ang salita ng Diyos. Example, si John Wesley, kilala niyo po si John Wesley. Pamilyar yung pangalan niya sa Christian community. John Wesley. Hindi po ito yung Lester. John Wesley. Siya po yung Angelican minister. At siya po yung nagtatag ng Methodist Church in England and in America. Pamilyar po ako sa Methodist. Pero sino ba si John Wesley? Bakit pa nabago yung buhay niya? Babasahin lang po ako, according po sa Liberty Bible Commentary. On the evening of May 24, 1738, matagal na po ito, 1738 pa, John Wesley unwillingly attended a society meeting at Understage Street, where someone was reading Luther's preface to the Epistle to the Romans. Sabi dito, si John Wesley daw po, umattend daw po siya sa isang meeting. Sabi dito,
unwillingly. Hindi niya gustong pumunta doon. Pero siguro no choice na mapunta siya doon. No? Ang sabi dito, habang siya po yung matay sa meeting ngayon, meron daw pong nagbasa ng preface about po sa epistle ng Romans. Familiar kayo sa akin ng Romans sa Bible. So habang binabasa yun, ang sabi ni John Wesley, about a quarter before 9, while he was describing the change which God works in the hearts through faith in Christ, ang sabi niya, I felt my heart strangely warm. I felt I did trust in Christ. Christ alone for my salvation, and assurance was given me that He had taken my sins away, even mine, and saved me from the law of sin. Isipin nyo, hindi na gusto pumunta doon. Napilitan lang siya pumunta sa meeting na yun, may nagbasa ng Bible. Sabi, may ganun pang experience sa akin. Parang naaya kayo sa Bible study, pero sige, no choice eh. Nakakaya kung gano'n sama. Tapos, yung una, ayaw nyo. Pero, baka makinig nyo, tagos yung salita ng Diyos sa puso nyo, parang nag-iba. Parang kumikilos yung Espiritu ng Diyos. Katulad na nangyari kay John Wesley. Sabi niya, I felt in my heart na pinago ng Diyos ang buhay ko. Ang feeling siya, no? Hindi niya gustong makinig, napilitan lang siya. Wala sa Diyos. Pero kumilos sa kanya, ang Espiritu ng Panginoon, binago ang kanyang buhay. Sabi niya, I felt my heart strangely warm. I felt I did trust in Christ. Christ alone for my salvation, and assurance was given me that He had taken my sins away. Another example. Si Martin Luther. Ilan niyo ba si Martin Luther? Familiar na to. Martin Luther. Sino ba siya? Siya ay isa sa mga nanguna sa Protestant Reformation. Mamira kayo sa Protestant. The Church na Protestant. Ano? So, siya po, sabi dito, November 1515, matagal na rin po ito, 1515. Isa pong Augustinian monk and professor sa Sacred Theology, si Martin Luther, sa University of Wittenberg, Germany, began to expound this epistle to his student. So, isa siyang professor. Ngayon, kailangan niya magturo. At alam niyo tuturo niya? Ang ituturo niya yung Book of Romans sa Bible. So dahil ituturo niya yun, kailangan niya pag-aralan. Alam na naman magturo ka ng hindi mo alam. So, pinag-aralan niya yung Book of Romans. At alam mo nangyari sa kanya, pinag-aralan niya yung Book of Romans. Sabi dito, as he prepared this lecture, he became more and more convinced that the just shall live by faith. He greatly longed to understand Paul's epistle to the Romans, he wrote, and nothing stood in the way but that one expression of the righteousness of God. Night and day, I pondered. Talagang pinag-aralan ng mabuti ang Bible. Especially yung aklat ng Romans sa ika ituturo niya. At sa kanyang kakaaral, tumilos sa kanya sa Espiritu ng Panginoon. Sabi dito, I grasp the truth that the righteousness of God is that righteousness whereby, through grace and sheer mercy, He justifies us by faith. Dahil sa kanyang palat. Naunawaan po yun ni Martin Luther. Thereupon, I felt myself to be reborn. Wala siyang choice. Kailangan nang ituro yun eh. So pinag-aralan niya. Pero yung pinag-aralan niya, ano nangyari sa kanya? Nabago. Grabe yung salita ni Diyos, ano? Grabe yung Word of God. And through the reading of those epistles, Martin Luther was born into the family of God. Kaya naging Kristiyano si Martin Luther. Nangalit yung First Hebrew 4:12. Tandaan niyo pa yung verse na yan. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kung totoo ito sa buhay ni Martin Luther, kung ito ay totoo sa buhay
ni John Wesley, totoo din po ito sa buhay natin ngayon. And pangatlo, ano pa pinagkaiba ng Bible sa ibang aklat? Other books might have errors, but the Bible is reliable and true. John 17:17, sanctify them by the truth, your word is truth. Ibugod mo sila para sa iyo sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ano po ba yung katotohanan? Kabaliktaran siya ng kasinungalingan. At nasa pong ibahagi sa inyo mga kapatid, yung isa sa napakinggan ko sa isang preacher ko sa CCM, si Pastor Bong Sakwi. Kanya pong itinalakay about po yung sa topic ng katotohanan. Kasi sa panahon ngayon, di ba, ang daming kasinungalingan na naganap sa ating kapaligiran. So ano ba yung basic characteristic ng katotohanan? Dapat malaman din po natin ito. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Sa verse na ito, sa John 17:17, sabi dyan, sanctify them with the truth, your word is truth. Iniwala ko ba tayo sa salita ng Diyos? Ang Bible, ito po ay scientifically accurate, historically accurate, and archaeologically accurate. So ito po yung basic characteristic ng truth. Basic characteristic of truth. Una, sabi ni Pastor Bo, truth is truth, whether you ignore it or not. Pansinin mo man yan o hindi, katotohanan at katotohanan pa rin yan. Isa pa, truth is truth whether you believe it or not. Paniwalaan mo man yan o hindi, nasa sa'yo yan, pero katotohanan yan eh. Truth is truth, paniwalaan mo man yan o hindi. And lastly, truth is truth whether you accept it or not. Ayaw ko maniwala sa impyerno. Ayaw ko maniwala. Ini-ignore ko na may impyerno. Hindi ako naniniwala sa impyerno at hindi ko tinatanggap na may impyerno. Pero, truth yun eh. Ignore naman yan o hindi. Maniwalaan mo man to o hindi. Tanggapin mo man to o hindi. Ang katotohanan ay katotohanan. Ayokong maniwala kay Jesus. Yung mga ganun yung nagsasabi, hindi ako naniniwala na Jesus ang Messiah. Ang paniwala ng iba, si Jesus ay tao lang. Pero, truth is truth. Truth is truth whether you ignore it or not. Jesus is the Savior whether you ignore it or not. Jesus is our God whether you believe it or not. And Jesus is the only way, the truth and the life. Even though accept it or not. Pagdating ng panahon, yung mga tao tinanggihan ang katotohanan, tinanggihan si Jesus, mapapahiya sila. Kaya mga kapatid, bahagi natin ang katotohanan dito. Mga kapatid, all of us are fighting for something. Amen po? All of us are fighting for something. Lahat tayo may pinaglalaban. Ano pa pinaglalaban natin mga kapatid? Pinaglaban ko ang trabaho ko. Pinaglaban ako para sa pag-aaral ko, para sa pamilya ko, at marami pang iba. Lahat tayo ay may pinaglalaban. All of us are fighting for something. And we need to understand what we are fighting for, why we are fighting, and how we will fight. Sa ating mga Kristyano, malinaw po ba sa atin ito? Sa ating mga Kristyano, malinaw ba kung ano ang ating pinaglalaban? Ang pinaglalaban pala tayo, ngayon pa rin nalaman na. Meron po, sabi ko na, fight the good fight of faith. Ang pananampalataya ay pinaglalaban ko yan. Naghanap na ngayon, iba't ibang mga katuruan. Sa Diyos, ang isa po dyan ay yung
paniniwala sa LGBTQIS+++. Naging stand ba tayo sa group? Dapat na. Sa pa, lumalaganap na rin yung Satanic Church. Dati sa Amerika nung meron yan. At sa ibang bansa. Ngayon, even sa Philippines, nagkakaroon na. Meron pa isang grupo nila, nalimutan ko yung tawag sa grupo nila. Philippine Agnostic and Atheist parang grupo nila. At marami sila ng parang. Nasaan ang mga Kristyano? Stand for the truth. Dapat alam natin ang ating pinaglalaban. Kasi paano ka lalaban kung hindi mo binabasa ng Bible? Paano mo yung maglalaban ng Bible kapag hindi mo ito binabasa, hindi mo alam ang paglalaban mo? Marami nang nauna sa atin, pinaglaban nila yung Bible. Anong kapalit? Buhay nila. Iba, pinagbawal ang Bible dati. Hindi sila pumayag. Kahit sinunod yung lahat ng Bible, ayaw na pumayag. Ang nangyari, sila mismo kasamang sinunod yung Bible. Pero dahil sa kanila, sa kanilang pakikipaglaban, hanggang ngayon, ang Word of God nasa atin pa rin. Huwag naman sana mangyari, pero kung nang mangyari sa Pilipinas, may pagbawal ng Bible, ang dapat tayong ipaglaban ang salita ng Diyos. Kahit sabihin, lahat ng Bible, sasabihin, susunodin natin ng Bible. Papayag ba tayo? Mahirap ano, parang nakakatakot tayo. Pero dapat alam natin ang ating pinaglalaban. Kaya anong title ng ating message ngayon? The Bible, the book that is worth fighting for. Ano pa? Why we are fighting? And how we will fight. Kaya dapat pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. The Bible is worth fighting for. Our faith is worth fighting for. Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadindimang umiiral sa lugar ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa iyong kapawid. Mga kapatid, wala tayo sa playground. Tayo ay nasa battleground. Mga kapatid, mayroong digmaang nagaganap ngayon. At itong digmaang ito, katulad ng sinabi ko before, ito ay mas matindi pa sa World War I, ito ay mas matindi pa sa World War II, at ito ay mas matindi pa sa World War I and World War II combined. Anong digmaang ito? Digmaang spiritual. Ay hindi natin nakikita ng ating mata, pero kung observe tayo sa ating kapaligiran, yung paglaganap ng LGBTQ, ayun plus, taniwala doon, kung Satanic Church, pagkilos mo yan ang kaaway. Ang tanong, anong ginagawa natin para idepensahan ating pananampalataya, ipaglaban ang ating pananampalataya? Minsan nga, yung mga Kristyano na hindi na pag-post ng mga Bible verse sa social media, ayaw nilang ma-associated sa Christianity, may mga ganun Kristyano. Mga Kristyano, hinihingan mong manalangin, ayaw. Anong reason? Kasi nahihiya ako, nandiyan yung kasamahan ko sa iyo. Makikita mo, may pray ako. The Bible is the book that is worth fighting for, mga kapatid. And ano ang dapat natin gawin? Mahalaga po ba sa ating salita ng Diyos? Mahal po ba natin ang Diyos? Alam ko po, kapag ang isang bagay ay mahalaga sa akin, ito ay pinaglalaban natin. Pinaglalaban natin ang mga bagay na mahal natin, amen po ba? At kung ang Biblia ay mahalaga sa akin at ang Diyos ay mahal natin, ipaglalaban din natin ito. Ano ang dapat natin gawin? We must read it, study it, remember it, live it or apply it, and share it. Yan ang dapat natin gawin.
Basahin ito, pag-aralan ito, isa-isip ito, isa-buhay ito, at ibahagi ito. Mga kapatid, magkaiba po ang babasahin sa pag-aaralan. Pinagbabasa mo lang ng Bible pero pinag-aaralan mo ba? Magkaiba yun. Iba din yung binasa mo, pinag-aaralan mo, tapos nire-remember mo. Maganda yung memory verse. And then, isa-buhay ito. Live it or apply it. Kasi kung binasa mo, kung pinag-aralan mo, at sinaulo mo, nasa ulo mo, alas, kalahati ng Bible sa ulo mo, pero ito, yung ginawa. Parang wala lang. Binasa mo nga, pinag-aralan mo nga, naisip mo nga, pero hindi mo in-apply. Parang wala din. Kaya mahalaga din ko yan, live it or apply it. And then, share it. Bahagi natin ito. Sabi ng Bible sa Matthew 28:20, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Tagalog, slave ko. Kaya humayo kayo. Gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uulis ko sa inyo. Tandaan niyo ako'y laging kasama niyo hanggang sa salita ng Diyos. Sabi dyan turuan niyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uulis ko sa inyo. Ang Bible po ay hindi parang buffet. Ano yung buffet? Kumbaga lahat, gusto ko yung kumbaga may nakahanin yung mga pagkain. Kung ano yung gusto mo, yung nakain mo. Hindi yung Bible. Ito ka pa narinig ito, Pastor Dennis ba? Sweet, Ang Bible daw po ay hindi parang buffet. Kasi may mga siya nagsimili. Sabi dito, papalain ang lahat ng sumusunod sa Panginoon. Lahat ng hindi sinungaling, yes Lord, I believe. Pero sabi ng Bible, kumayo kayo. Ay, ayaw ko yan. Mahirap yan Parang namimili. Hindi ganun ang Bible. Mga kapatid, sana po, hindi lang tuwing January, hindi lang tuwing National Bible Month natin pahalagahan ang salita ng Diyos. Every day, pahalagahan natin ang salita ng Diyos. The Bible is the book that is worth fighting for. Tayo may manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa kaliwanagan. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo. Salamat, Panginoon, sa pagkakalam namin. Ang mensahe ito ay nagpatibay ng aming pananampalataya at mas lalo ka pa namin makilala. Panginoon, gusto pa namin makilala ka pa. Patuloy ka pong magbibil sa amin. Patuloy ka pong magpakilala sa amin. At patuloy po na magbago ang aming pananampalataya sa iyo. Sa ilaw po ang lahat ng pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.